Live mula sa Alangilan, Batangas, narito ang mga napapanahong balita. Pangulong Marcos Romualdez, kinantan po sa 100 billion insertion. DepEd nananawagan ng sapat na pondo para labanan ang lumanan ng functional illiteracy. Ilang eskwelahan nag-disinfect kontra sa umusbong na influenza-like illnesses. Makabagong teknolohiya, ramdam na sa Pilipinas ayon kay Renato Solido. At para sa ulat panahon, super bagyong uwan tumatama sa bansa. Bilang ng nasawi sa bagyong Pino patuloy na tumataas. Tinig ng katotohanan, hatid sa sambayanan. Impormasyon laging bago, kami ang Diaryong Totoo. Magandang araw, Pilipinas! Ngayon ay Lunes, ika-20 ng Nobyembre. Narito ang mga balitang aktibo, angkop na impormasyon ay aming ilalathala. Ako si John Polaborde. At ako naman si Chelsea Clarice Abrenica. Handang ipabatid mga balitang totoo para sa publiko. Taas ng isinangkot ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos sa pambubulsa sa 2025 national budget. Para sa mga detalye, ating tutukan si Mark Lawrence Pilapil. Mr. Pilapil? Ngayon, hindi na ako mananahimik. Ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Umalingaw-ngaw ang pangalan ng Pangulo at dating Speaker matapos ang revelasyong ibinulgar ni dating Kongresista Zaldico. Ayon sa kanya, may 100 bilyong insertion umano sa 2025 national budget. Maging ang Yusek Bersamin ng PLLO ay sinasabing kinumpirma raw ang direktiba at isang pulong sa Malacanang, ibinigay pa umano kay Ko ang listahan ng proyekto mula raw sa brown leather bag. Samantala, itinanggi ng palasyo ang lahat ng parata. Hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Tinawag ito nilang pure hearsay o sabi-sabi. Nangako naman si Ko na isinalawat ang lahat ng resibo. Mark Lawrence Pilapil, nag-uulat. Salamat, Mark. Sa usapin ng edukasyon, may malaking pagbabagong isinusulong ang DepEd para tugunan ang napapanahong functional illiteracy sa bansa. Kaugnay nito, may pahayag si DepEd Secretary Sonny Angara para sa kumpletong detalye, narito si Romel Mercado. Iwala ang Department of Education o DepEd na mananatiling prioridad ang edukasyon sa ilalim ng national budget. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, giit niya, napakahalaga na ang pondo ay tumutugma sa lawak ng kanilang responsibilidad. Habang dumadami ang aming responsibilidad, hindi naman palaging kasabay ng pondo. Mas lumawak ang aming saklaw at naapektuhan ang aming focus. Iyan ang pahayag ni Angara dahil sa mga balitang umuusbong ukol nga sa isyong ito. Gayunpaman, bilang tugon rito, nakikibahagi ang DepEd's Education and Workforce Development Group at tumutok sila sa kanilang high-impact programs. Kaya dapat talaga bigyan ng halaga yung edukasyon at bigyan ng malaking budget para sa pagpapahalaga, pagpapatibay at pagpapaganda ng edukasyon ng sistema ng DepEd. For me po ay yes, dahil nga po sa mga recent news, parang mas kailangan po natin i-prioritize yung Department ng Education. Samot-saring hamon ang pinaharap dahil maraming sektor ang direktang naapektuhan nito, mula sa mga guro at maging sa mga mismong estudyante. Sa kabila nito, habang patuloy na hinaharap ang pangmatagalang solusyon, gumagawa din ng DepEd ng agarang hakbang ukol nga dito sa isyong ito. Sa huli, iginiit ni Angara ang pangangailangang manatiling matatag ang suporta sa edukasyon. Sustained reform requires sustained support. At ang bottom line natin, isang batang Pilipino na marunong bumasa at umunawa. Romel Mercado, nag-uulat. Para sa mga detalye ukol sa malawakang disinfection drive laban sa influenza-like illnesses sa mga paaralan, magbabalita si Field Reporter Mr. Bertuccio. Sa Marikina, nagsagawa ng malawakang
disinfection drive ang mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat ng influenza-like illness, lalo na sa mga pampublikong lugar tulad ng paaralan. Sinang-ayunan din ng mga estudyante at magulang ang 2-day suspension ng Department of Education sa National Capital Region nitong October 13 hanggang 14 dahil sa influenza-like illness. Ano nga ba ang influenza-like illness o ILI? Ayon sa World Health Organization, ang influenza-like illness ay sakit gaya ng influenza virus, rhinovirus at enterovirus. Kailangan natin bigyan ng pansin yung influenza virus para din po kasi po siya sa health natin and also para maging informed din po tayo para alam din po natin kung paano natin siya lalabanan po. Batay sa datos ng Department of Health mula Enero hanggang Setyembre 2025, nakapagtala ng 121,716,000 kaso ng influenza-like illnesses sa bansa, mas mababa ng 8% kumpara sa 132,538 kaso sa parehong panahon ng 2024. Jenderic Bertuccio, nag-uulat. Maraming salamat, Jenderic. Sa balitang pang-teknolohiya naman, ipinahayag ni DOST Secretary Renato Solidum na ramdam na sa bagong Pilipinas ang makabagong teknolohiya. Para sa karagdagang detalye, nakatutok si Ms. Ellery Ilaw. Sa tulong ng DOST, ginagamit natin ang mga magagandang dulot ng agham tulad ng mga nadiskubre at nagawa ng ating mga siyentipiko at inventor. Matapos ang ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Science and Technology Secretary Renato Solidum ay nagbigay ng pangako na magiging mas responsibo at maaasahang departamento ang DOST sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Patuloy ang DOST sa pagpapalaganap ng makabagong solusyon sa mga komunidad upang mapabuti ang kaligtasan at kalusugan ng mga Pilipino. Kaya, pangako po natin sa kasulukuyang administrasyon, ang agam ay ramdam. Ellery Jaslyn Ilaw, nag-uulat. Maraming salamat, Ms. Ilaw. At para naman sa ulat panahon ukol sa Bagyong Tino at Bagyong Uwan, tutukan sa special weather report ni Mr. Makaraig. Habang binabayo ng super bagyong uwan ng ilang bahagi ng bansa, patuloy na nagdadagdagan ang bilang ng mga nasawi sa nagdaang Bagyong Tino na matinding nagpabaha sa Cebu at kalapit na mga lalawigan. Ayon sa pinakahuling update ng Office of Civil Defense itong linggo ng umaga, 224 ang naitalang nasawi. Narito ang bilang ng mga nasawi sa nagdaang Bagyong Tino. Para sa karagdagang impormasyon, nasa lingan niya ngayon si Ms. Clarice, ang team leader ng isa sa mga emergency response team. Ma'am, narinig niyo na po ba ako? Ano po ang sitwasyon sa Cebu at kalapit na lalawigan? Mabigat po ang epekto. Maraming bahay ang binaha at patuloy ang rescue operations. Maraming salamat po, Ms. Clarice. Kabilang sa mga nasawi sa Cebu ang isang ginang sa Liloan na nalunod matapos bahain ang kanilang bahay. Makikita sa viral video ang pagtatangkang iligtas siya ng kanyang mister sa Cebu. Umuulit-ulit na tumama si Tino sa Silagos, Southern Leyte, Bourbon, Cebu at Sagay City, Negros Occidental noong ika-4 ng Nobyembre. Nanlasa rin ito sa Panay Island at Palawan bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility noong ika-6 ng Nobyembre. Patuloy ang pagbabantay ng mga ahensya at paghahanda sa mga posibleng epekto ng super bagyong uwan. Reporting live, ako si Mark Lowell Makaraig para sa Diaryong Totoo. At dyan nagtatapos ang ating mga balita ngayong araw. Patuloy na magiging tinig sa katotohanan at serbisyong pampubliko. Para sa bayan, para sa katotohanan. Kami ang inyong sandigan. Ako po muli ang inyong kapatid, John Paul Aborde. At ako naman si kapatid Chelsea Clarice Abranica. Diaryong Totoo, batid sa publiko.